Hello guys, good afternoon sa inyo lahat. Coach Carl here. So ngayon, magbibigay lang ako sa inyo ng update dun sa current situation sa global market and dun sa current war ng Iran versus Israel. So kanina, nagkaroon ng State of the Nation address si Trump, no? Nag-release siya ng statement about dun sa kanilang attack sa Iran, no? Tatlong area sa Iran yung inatake nila. Nandito siya. And ano yung expectation natin ito, no? So, basically, pag ganitong nag escalate yung war, no, and sumama na yung US, and possible, yung mga alyansa ng Iran ay magkakaroon din yan ng action. So, ano ba yung expectation natin sa market? Specifically, gold, oil, commodities, and safe haven assets. So, um, sobrang napaka-importante nitong mga ganitong information because pag yung gera is nag-escalate at nagtutuloy-tuloy, nagkakaroon ng build-up ng tension, the same time, yung fear ng mga investor at mga tao ay nagkakaroon ng changes, no? Mas, or for example, nakabili sila sa isang asset, mas nagiging strong sila mag-hold at para naman dun sa mga most affected asset na sa tingin nila ay babagsak yung presyo nito ay ipo-pull out nila yon or sa madaling sabi, they will take profit on it and lilipat nila to other asset now. So basically, itong tension na to is hindi lang naman to nagsimula kahapon lang or kanina. Matagal na to, no? Alam naman natin yung alyansa ng bawat bansa, no? Bawat state or bawat uh, big players, no? Especially yung US. Alam naman natin na meron silang tight or malakas na samahan ng Israel. So dito no, supported nila yung Israel and anything na pwedeng gawin ng Iran para sa Israel and other region na sakop ng US ay nagre-retaliate sila or tumutulong sila dun sa mga apektado na yun. So ngayon, why it is important for us to acknowledge this information. No? So basically, itong mga to kasi napakahalaga nito because kung sakaling halimbawa nagtitrade tayo ng gold, no? Okay? Magkakaroon yan ng malaking impact kasi we considered as safe haven si gold and ngayon sumali si USD sa gulo. Now, magkakaroon to ng weak or possible bababa yung strength niya, no? Because nakisawsaw siya or nakigulo siya dun sa bangayan ng dalawang bansa, no? And dito sa atin, no, sa trader tayo, we will consider this as a safe haven, no? Kasi possible, pinaka isang possible na mangyari lang naman diyan ay tataas yung inflation, no? Ano yung reason bakit tataas yung inflation? Okay? Pinaka-simple lang ng pinaka-explanation diyan, no? Because of oil price hike. So, kahapon nag-post ako ng increase um, ng ating langis no dito sa Pilipinas and nagkaroon siya ng domino effect no. Yung war ay nasa Middle East pero tayo apektado rin. Hindi lang yung ibang bansa pero or over the world no. So lahat tayo. So yung oil kasi pag tumaas yan, lahat is may kailangan ng oil. Okay, meron tayong mga electric bike, mga electric vehicle and so on. Pero hindi pa naman siya ganoon ka siguro nasa 5% pa lang yung gumagamit nito sa buong mundo. Pero yung 95% are using oil pa rin naman. So, dependent pa rin sila sa oil. So, ngayon, pag tumataas yung inflation, yung money kasi, no, yung USD, ay dalawa yung pwedeng maging factor yan. It's either humihina or lumalakas. Kasi pag tumataas din yung inflation, okay, pag tumataas din yung inflation, mas tumataas yung probability na hindi sila magkakat ng interest rate. So, kaya para sa akin, no, medyo alanganin i-trade yung USD pairs sa current situation. Kasi kung titignan natin, nag-hold nga sila ng interest rate for last release. Pero meron naman silang ginawang hakbang no, para maapektuhan yung kanilang currency. No. Expectation natin dito, pwedeng humina si USD sa next week
and so on, no? Pero yung gold may tendency na pwedeng umakyat na siya, no? Kasi nagkaroon tayo ng pullback, okay? Nagkaroon tayo ng discount, and currently nakakita na tayo ng big number of orders, no? Bigla na siyang tumaas. So expectation natin diyan, okay, magkakaroon tayo ng possible gap. Okay, it's either malaki ba yan or what. Kasi lagi niyong isipin, yung market trend ay hindi naman yan tumitigil ng Saturday and Sunday. Okay? Wala lang tayong data. Pero yung current price ay tuloy-tuloy pa rin siya. No? Depende dun sa momentum ng current market situation and ano ba yung nangyayari sa mga bansa sa ngayon. Okay? So, ito yung ano, no? Ito yung timeline. Let's humin ko lang. Ito yung timeline kung saan, kailan ba talaga nagsimula yung tension, no? So, actually, hindi lang ito kahapon lang or ngayon, no? So, start pa ng April to May, nagkaroon na talaga ng tension between Israeli and Iranian targets, no? To Syria, in Syria. And, ayan, sunod-sunod yan. April 10, April 14, okay, April 15, April 17. So, simula pa ng April, no? Kaya kung makikita natin yung price ng gold from April, tingnan natin. Okay, this is gold. Tingnan natin ng April. Okay, 15. Kita ba? Okay, ito. Itong part na to ay yun. Nakikita niya. Sana nakikita niya, no? Ito. April 9. So, dito sa part na to, ito dito nagsimula yung gulo. Ito. Sinabayan pa to ng okay, screenshot ko na lang, no, para makita natin dun saan. Okay, April. So, based dun sa number sa data natin, which is, nandito yung history, no, nung attack. Sunod-sunod yun, no? Ano lang ilagay? Oops, sobrang laki naman. Waitan ko lang. Ayan. Sobrang late naman. Para makita nyo, guys. Okay. Nakita natin dito, April 9 to, nagkaroon na agad ng impact sa market, no? So, meron tong pullback. Nagkaroon siya ng pullback dito. And ngayon, nagkaroon ng accumulation dito, nag-accumulate your order, and price, nagkaroon ng markup, no? So, ngayon, investors, after nyo ma-reach tong high na to, nag-take profit sila and the price drop. Okay? So, after May siguro, mga ganung part, nagkaroon ng P-stock. Okay? Nagkaroon ng P-stock. Nag-usap sila and now, sumiklab na naman yung kaguluhan ngayon. So, ngayon, kung makita natin dito for the recent high, doon mismo nag-close or nagkaroon ng reversal pababa. Okay? So, dalawa kasi yung nangyari after magkaroon ng airstrike yung Israel papuntang Iran. Last, kailan yun? June 13 ata yun or ito? Okay, 15. Ayan. Israel reportedly strike nuclear facilities. Okay, June 15 yun. Okay, nangyaring yung response, no, dito. So, instead, ang expectation ng mga investor are babasagin to at magkakaroon ng new ATH. So, ang nangyari, nag-pullback siya, no? So, maybe yung reason is that nagkaroon ng oil opportunity to buy this asset, no? Kasi during that period, nasa 65 lang to. While yung gold kasi is nasa all-time high, nasa resistance level na siya, which is hindi pa na-focus masyado. Yung last report ng COT is umabot lang nasa sobrang baba lang, hundreds lang yung contract na nabili during sa period na yun. And wala tayong expectation na babasagin yung resistance na to. Okay? Walang volume na pumasok during sa Commitment of Traders report. Walang pumasok, no? Pero pagdating sa oil,
medyo malaki yung volume at nag-cut sila ng sell position nila. And what happened to oil? Nagkaroon ng urge up. Okay, punta tayo dito sa chart ulit. Ayan. Ito yung oil. So, after that, nagkaroon ng malaking impact si oil. No? Tumaas siya. So, ano yung expectation natin dito kay oil? Ang expectation natin kay oil after ng attack ng US papuntang is Iran ay possible ma-reach niya tong basagan niya tong bagong high, recent high na to and aakyat siya. So, ang expectation natin dyan, possible umabot siya ng 80 next week. So, yun yung possible target niya. Okay? So, dito sa gold, ang pinaka-ano natin dito is, ito pa rin, no? Hindi pa ko satisfied to buy itong area na to. Although, meron nagpapakita ng volume dito, pero medyo maliit pa siya, no? So, ang pinaka-in-expect ko pa dito ay i-reach niya pa tong area ng 3322 to 3300. Itong zones na to. Okay? So, bago siya umakyat ulit, no? So, titignan ko yung bagong release ng COT. So, marirelease siya tomorrow. Kahapon kasi ay wala because holiday sa US. So, titignan ko kung meron ng volume talaga na bumili last week. And titignan natin if good to buy na talaga si gold, no? So, hindi pa tayo basta-basta papasok agad-agad para sakaling baka ma-fake out tayo dito, no? Or fake trend papuntang paakyat pero babagsak pa pala siya. Like what happened last week, no? So, we expecting mag-high si gold but nag-drop siya ng price. Okay? So, kailangan natin ng evidence or proof para makita na tayo ng opportunity to buy this area. Pwede tayo mag-trade, no? Ito kasing position ko is nasa day trading ako. Minsan naka-swing or position. Medyo matagal yung process ng trades ko or matagal ko siya in-hold. Pero kung gusto nyo makagrab ng opportunity, okay? Tingnan natin, balikan natin si gold. Pwede naman kayo mag-intraday or scalp, no? Papasok lang kayo sa H1 or H4. So, kung makikita natin dito, no, mapapansin natin dito, nagkaroon na siya ng malaking volume dito. Ito, no. Okay, pero wala pang confirmation na tutuloy na talaga siya, no, kasi wala pa tayong pinangahawakan yung ating commitment of traders report, no. So, basically, ang expectation ko dyan ay kukunin niya tong discounted price na to and saka siya akyat. Okay? So, yun yung pinaka tinitignan ko if gusto nyo mag-intraday. Pwede kayong kumuha dyan, no? Ilang pips yan. Kung sakaling tataas man siya, hanggang dito lang, pwedeng bumalik pa siya, no? So, that is 200 pips na din naman, no? Pagpababa, that is 400 pips. So, goods pa rin yan, no? Okay? Itong taas kasi nasa 700 pips na to kung sakaling aakit na siya. Alright, so, yun yung pinaka recent na nangyari. As of now, no? Yung Trump is nag-involve na siya dun sa war between Iran and Israel. Basically, involved naman talaga siya, no? Matagal na. Part na talaga sila ng alliance. But, yung time ngayon na sumama na siya, no? Nagkaroon na siya ng action, ay ibang usapan na po yan. Kasi pwedeng yung allies din ng Iran ay mag-create din ng action against US. Okay? So, yun lang naman for today's update. So, ang expectation natin dyan, so for now, no, ang expectation natin dyan is possible magkaroon tayo ng gap next week. Okay, this is gold. So, screenshot ko lang ulit ito. Para makapag-draw tayo dito. Okay, dito lang sa baba. Okay, ang expectation natin kay gold is okay, possible mag-open siya dito, no? Dito yung price niya, no? And magkakaroon siya tayo ng tinatawag nating gap. Basically, based on my own observation, madalas naman yan binabalikan, no? Okay? Bago siya tuluyang umakyat. Pero pag ganito talaga nangyari, okay, example, nakabay kayo dyan, tignan ninyo if meron bang opportunity talaga to go higher and higher. Pero kung sakaling halimbawa is wala, ay technically, ito yung expectation natin, makakagap yan paakyat.
or halimbawa sa baba. So, dalawang ano lang naman yan. Pero yung concept kasi pag mayroong gap, yung tinatawag nating correction, madalas binabalikan talaga yung price para i-correct yun and saka na siya pupunta dun sa trend niya. So, yun lang naman for today's video and I hope this can help you, no? Be careful lang in trading gold, no, and other asset na nasa current ano ngayon, no? Although araw-araw naman yan may risk, maging cautious na lang tayo and maging ready kayo lagi, no? Sample pag nagti-trade kayo ng ganitong asset, any asset, no, from different currency pairs na affected ng war. Okay, meron kasing opportunity diyan na pwede nyo mag-grab, no? At the same time, yung risk lagi nyo din isipin. Yun lang for today's video and I hope nakatulong.